Una pa rin si dating President Rodrigo Duterte sa isang survey sa Tanghire. Survey ito, senatorial survey number 1, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paalala dun sa mga naniniwala na walang influensya sa Presidente Duterte sa ating ano. Kung gusto ninyo, matitiris nyo na kung maburunan ng Duterte sa larangan ng politika ng Pilipinas, nagkakamali po kayo. Dahil si Presidente Duterte, ang tanging boses ay ngayon ay suspendido ng MTRCB at ng NTC. Gusto pa rin ang sa lahat ng pipiliin ng ating mga kababayan bilang senador. Hindi po yan ang kampanya, hindi po yan may epal, nasupil nga ang kanyang boses, at ng CD, pero una pa rin sa puso ng kabayan. Nagkakamali kung patuloy na mga Duterte sa larangan ng politika sa Pilipinas. Ayan, attorney, nako, dahil dyan, wala na po tayong oras at tayo magpapaalam na po sa ating mga kababayan. Muli, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan nanonood sa mga oras na ito. Ang paalala ko lang po, talaga naman po maraming nagmamahal sa ating bayan, Pilipinas. So doon sa mga nagsasabi na sila lang ang nagmamahal dahil sila lang yung ginagalit ang mga kababayan natin laban sa China, mag-isip po kayo muli. Dahil ang meron din mga ilan sa atin na ninanais nga na magkaroon ng mas mataas na antas na kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mabuting relasyon sa ating kapitbahay na China. Attorney, muling ipinahayag po ng Chinese Embassy ang posisyon ng bansang China hinggil sa mga isyung kinakaharap nito at ng Pilipinas. Alamin muna natin ang balitang yan mula kay Jason Rubrico. Sa isang event sa Makati, sinagot ng Chinese Embassy ang mga mahalagang issue na kinakaharap ng Pilipinas at China. Sa issue ng pagpapaabot ng Administrasyong Marcos ng pagbati sa bagong halal na presidente ng Taiwan, ni si Lai Ching-te, muli pinayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang posisyon ng China. Pinayuhan ng embahada ang administrasyon na maging tapat sa One China policy. We hope that the Philippine side will stay committed to the One China policy pursued by successful Philippine administrations since the establishment of diplomatic ties between China and the Philippines, and respect China's internal affairs and handle the Taiwan question prudently so as to maintain the healthy and stable development of China-Philippine relations. Sa issue naman hinggil sa maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China, iginiit ni Ambassador Wang na normal lang na may pagkakaiba ang mga kalapit na bansa. Pero aniya, mahalaga na mapag-usapan ito at magkaroon ng konsultasyon. And history has amply proved that when the two countries manage their differences in a mature and constructive manner, the road of our cooperation and relation widens. When differences are magnified and conflicts created, the relations might be deeply bogged down in trouble. Ibinahagi pa ng opisyal na sa magkakaibang okasyon ay muling pinagtibay ng dalawang leader ng bansa na ang nasabing maritime issues ay hindi ang kabuuang relasyon ng Pilipinas at China. Napag-usapan aniya ng dalawa na ang mga isyong ito ay kinakailangang maayos na pangasiwaan sa pamamagitan ng isang konsultasyon. We hope that the Philippines will meet China halfway, manage maritime differences properly through dialogue and consultation, and jointly maintain peace and stability in the South China Sea and the sound development of bilateral relations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan, attorney, ano pong masasabi ninyo? Well, siyempre, nag-iingat na si Ambassador Wang at binabasa na niya yung official statement ng China ukol dito sa controversial na social media card, no? Na di umano ay nanggaling sa ating presidente. Yan po ang sinasabi ko kung bakit dapat mag-ingat yung mga gumagawa ng social media cards. Sa totoo lang kasi, hindi natin masyado binibigyan pansin kung sino yung mga gumagawa ng social media cards kasi social media card lang yan. Pero sa larangan po ng panlabas na relasyon, lahat po ng sinasabi na di umano ay nanggaling sa presidente ay siniseryoso ng mga bansa. Yan po ay patunay na talagang binabantayan nila ang bawat salita ng ating presidente at ang basa nga nila, dahil ito'y lumabas sa FB page ni PBBM, ito nga ay nanggaling sa ating presidente. Pero ako naman, without the president having to actually publicly declare na talagang hindi naman ganyan ang posisyon ng Pilipinas, consistent naman po ang Pilipinas mula ng panahon ng ama ni PBBM na kinikilala natin ang One China policy lamang. So I can assure ang problema kasi wala na ako sa gobyerno, wala ako sa poder, I have no authority to speak on behalf of the government. Pero sa tingin ko, bilang isang observer ng Philippine-Chinese relations, isang mag-aaral ng Chinese studies mula pa nung ako ay nasa kolehiyo, malinaw na malinaw po sa sinag ng araw na hindi naman po natin binabaliwala ang One China policy. At yun lang po masasabi ko bilang isang academic at bilang isang estudyante ng Philippine-Chinese relations. At tama naman po na yung ating hidwaan sa South China Sea, sa West Philippine Sea, hindi po yan ang kabuuan ng relasyon ng Pilipinas at ng China.
Napatunayan naman po natin nung panahon ni Presidente Duterte na bagamat hindi tayo namimigay ng teritoryo, pwede natin isulong yung mabuting relasyon na magdudulot din sa mas mataas na kabuhayan ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng kalakalan at yung ang pagnenegosyo. So sa akin po, let's move on with the relationship. Talaga naman pong parang ano yan parang magkasawa na magkakaroon talaga ng disagreement pero hindi naman kinakailangan maghiwalayan kaagad. No? Kinakailangan na talaga mag-usap, pag-usapan, ituloy ang relasyon and malinaw kung ano yung makakamit natin sa mabuting relasyon sa isa sa pinakmayaman, pangalawang pinakmayamang bansa sa daigdig na kapitbahay din natin. Attorney, magandang umaga, magandang malamig na umaga, 10 degrees nga kahapon dyan sa bahagi na yan, sa Benguet, La Trinidad, Benguet 10 degrees, yan yata yung pinakamababa na para sa amihan na panahon ng amihan na ngayon. Pero speaking of relasyon, Attorney, sa pagitan ng Pilipinas at ng ating mga iba pang bansa, ang Canada po ay naglabas ng babala, no, sa kanilang mga citizen kaugnay sa pagbabiyahe sa 17 mga probinsya at karamihan nga dito ay dyan po sa bahagi ng Mindanao. Avoid all travel ang nakalagay sa kanilang abiso. At pumalag dito ang National Security Council at sinasabi nila hindi ito sumasalamin sa kasalukuyang estado ng seguridad dyan sa Mindanao kasi kesyo meron daw problema sa krimen, sa terorismo. Ano naman ang masasabi mo rito, Attorney? Kanina nakapanayam ko ang taga Philippine Army dito sa programa din natin. Tinanong ko kung may ugnayan ba, hindi lang ang Canadian government, pati ibang mga gobyerno para sa kanilang pagbabase doon sa kanilang babala sa kanilang mga citizen. Ano ba masasabi mo ukol dito, Attorney? Well, unang-una, hindi naman natin madidiktahan ang gobyerno ng iba't ibang bansa kung anong advisory maibibigay nila sa kanilang mga kababayan. No? Siyempre, pinangangalagaan nila yung well-being at safety ng kanilang mga kababayan. Pangalawa, dapat siguro tanongin natin, lalong-lalo na yung ating nasa defense sector, bakit ba nagkaroon ng ganyang guidelines? Siguro naman may basehan sila. Kung maaalala nyo, nakipag-ugnayan na rin tayo sa China para sa sharing of intelligence information dyan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na doon sa mga movements ng submarines kasi ang technology ng Canada ay madidetect nila yung mga submarines na mayroong capability na hindi rin madetect ng radar. So medyo advanced ang intelligence gathering ng mga Canadians. So kaysa sila ay magbalag sibuyas at magsabing walang katotohanan yan, I would rather na umupo sila doon sa mga sugo ng Canada at mga defense attaché ng Canada at intindihin kung bakit nagkaroon ng ganyang travel advisory. Dahil wala namang mag-i-issue ng travel advisory kung walang basihan. Kung nauna na ang Canada dyan, asahan natin na ang United Kingdom at ang Estados Unidos ay mag-i-issue rin ng kaparehong advisory. So meron talagang mga nagaganap na siguro ayaw malaman ng Defense Department natin, Defense Sector, ng mga ibang Pilipino para hindi tayo mataranta. Pero alam nyo, nung bagong-bago akong congressman ng 17th Congress, tingin ko nahalal kami ng Mayo, nag-assume ng June, parang July, nandiyan ako sa Basilan. Abay, doon sa Basilan na pinuntahan ko, nararamdaman ko yung pagsabog ng mga bomba. Yung pala, as early as July of 2016, meron na tayong gera laban sa ISIS bago pa nila linusog at inoccupy ang Marawi. At yung kalaban ng gobyerno natin na ISIS sa mga panahon na yon, nakabase dati sa Basilan. Pero walang kahit anong impormasyon na linalabas ang Defense Department sa mga panahon na yon, July of 2016, na narariyan na pala ang ISIS sa Mindanao. So, yung mga ganyang impormasyon na galing sa Canada, kinakailangan po, imbis na ikagalit, imbis na ika-insulto, kinakailangan po, malaman natin kung ano yung impormasyon ng mga Canadians at tignan natin kung totoo at hindi dahil baka nga merong banta, hindi lang sa mga dayuhan, kundi lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Alam naman natin, may history tayo na ganyan, di ba, Attorney, na yung nakidnap dyan sa naalala mo dati, Dos Palmas Resort sa Palawan, dyan din sa bahagi ng Mindanao, na involved ay mga foreigner nga. So, kumbaga, pwede ba nating sabihin na ayaw lang magpakakumpiyansa ng Canadian government para sa kanyang mga citizen na nandito sa Pilipinas at ayaw nilang magkaroon ng kakulangan sa pagpapaalala na patuloy na mag-ingat? Okay, I would go one step further. Sa tingin ko, hindi lang sila ayaw nilang maging kumpiyansa ang kanilang nationals. Sa tingin ko, meron talaga silang basihan. So ang sa akin, alamin natin kung ano yung basihan nila nang tayo naman ay makapaghanda. Wala pong masama kung ang Pilipino mismo ay makapaghanda. Bakit naman natin papayagan na mga Canadians lamang ang mangangalaga sa kanilang mga kababayan? Dapat pangalagaan din natin yung seguridad ng ating sariling mga kapwa Pilipino. Tingnan po natin kung anong basihan natin. Maaari din kasi yung intelligence din nila, hindi rin yan basta-basta. Marami din siguro silang linkages at bakit hindi na lang sabihin sa militar, makipag-ugnayan sa militar para magkaroon ng coordinated efforts? Well, hindi naman para sa Canadians yun na sabihin sa Defense Department natin kung anong dapat nilang gawin. Yan naman po yung paghihimasok sa ating
pagiging soberenyang bansa. Pero ngayon, walang masama po kung makipag-ugnayan na ang ating defense sector sa mga Canadians at malaman kung anong impormasyon na yan. Alam niyo po, medyo bagamat ang laki-laki ng intelligence fund ng ating presidente, tinanggalan nila ng intelligence fund ng ating vice president na taga Mindanao na sana mas maraming mga connect para malaman kung ano nangyari. Ito po, resulta to sa pagtanggal ng confidential fund ni VP Sara na taga Mindanao na hindi natin nalalaman talaga kung anong ginagawa ng ating mga kalaban. Ay huwag niyong kakalimutan, yung bomba sa Mindanao State University, hindi po dapat yan nangyari kung nagamit ang intelligence fund ni presidente at ng Armed Forces of the Philippines sa tama. Dapat yan na-preempt natin sa paggamit ng intelligence at confidential fund. So yung mga kalaban ni VP Sara, nako, resulta na po ito sa inyong pagkakait ng confidential fund sa isang tao na taga Mindanao na alam niya kung saan kukuha ng impormasyon tungkol sa ating mga kalaban. Bakit kasi tayo nagpipilit at tayo mga taga Luzon, tayo lang ang dapat magkaroon ng confidential at intelligence funds. At samantalang hindi naman natin alam kung saan bibili ng impormasyon, no? Gaya ng mga lihitin ng mga taga Mindanao. So, pag na nangyari po yung bombahan sa MSU proves, hindi po nagagamit ang intelligence at confidential fund ng mga taga Luzon na tama. Dahil hindi na alam saan bibili ng intelligence at ng intelihensya, no? Pero dahil pinagkaitangan nila yung taga Mindanao na may kakayahan, the burden is on them the burden now is on them, no? Tignan nyo naman kung ano yung mga sinasabi ng Canadian dahil bilyon-bilyon naman ang meron kayong intelligence pa. Kunin nyo lang ang lead sa mga Canadians at kayo na magkalap ng impormasyon. Pero sigurado po ako, hindi mag-i-issue ng ganyang advisory na walang basihan. So ingat din po tayo mga kababayan, yung advisory na in-issue ng mga Canadians para sa kanilang mga kababayan, seryosohin na rin po natin. Maging listo po tayo, maging alerto at tayo na po ang magbantay sa ating sariling mga seguridad kung ayaw gawin yan ng ating Defense Department.